Magpapatuloy ang ating kwento, sa pagmulat ng ating bida sa kanyang mga mata, nakaramdam ito ng sakit sa kanyang ulo dahil sa ginawa ni Qiao Wei sa kanya. Natakot naman rito si Qiao Wei dahil nagising ng araw ang bida kaya bigla na lamang itong nanginig sa kanyang kinatatayuan. Habang ang ating bida ay nabigla na lamang dahil nakatali na pala ang kanyang mga kamay at paa sa kama, kaya dali-dali nga itong sumigaw kay Qiao Wei na pakawalan niyang araw siya. At nagtanong din ito na kung anong araw ang ginawa niya sa kanya. Sinagot naman siya ni Qiao Wei habang may hawak siyang maliit na patalim, na wala nga raw itong pakialam sa pinagsasabi ng bida kaya manahimik na nga raw ito. Sa mga nangyari kay Chu Qing bigla na lamang itong nagalit dahil nahulog nga raw siya sa patibong ng isang babae, kaya't dali-dali nga itong naging Super Saiyan para makawala sa kanyang pagkakatali. Natakot naman rito si Qiao Wei dahil hindi niya inasahan na makakawala ang bida sa ganoong paraan, kaya natatakot nga itong nagsaad na wala nga raw siyang ginagawang masama dahil gumanti lamang siya sa pagbubuli niya sa kanya kaya patas lamang sila ngayon. Sa kabilang banda may napansin ang ating bida na isang dugo sa kama, kaya nalaman na niya na kung ano ang ginawa ni Qiao Wei sa kanya, at napansin niya din na masakit ang kanyang batuta sa labis nitong matagal na pakikipaglaban. Kasabay nun, dali-dali nga itong lumapit kay Qiao Wei para sabihin na magandang araw ang kanyang ginawa. Natakot naman rito si Qiao Wei kaya nagmamakaawa ito na wag nga raw siyang paslangin ng bida sa kanyang konting pagkakamali. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nagsuka ng dugo ang ating bida sa hindi pa matukoy na dahilan. Kaya't dali-dali niyang sinakal si Qiao Wei para magtanong nga ito na kung ano nga raw ang ginawa niya sa kanya. Ngunit ang sinabi lamang ni Qiao Wei sa ating bida na kung ano ang ginawa niya sa kanya, yan din ang gagawin ko sa'yo. Naging seryoso naman rito ang ating bida, kaya dali-dali niyang hinila si Qiao Wei. Nagsalita naman rito si Qiao Wei habang hilang-hila siya ni Chu Qing. Na sinusubukan mo bang gumawa ng lunas gamit ang aking dugo? Walang silbi ito, ang ibinigay ko sa iyo ay hindi lang lason, kundi pati na rin isang mutasayon mula sa loob ng aking katawan. At mayroon ng mahigit 20 variant, at wala pa nga raw siyang antidote para sa ilan sa mga ito. Nagsalita naman ang ating bida na kung ano nga raw ang kailangan nito. At kung meron sabihin na nga raw nito ang mga kondisyon nito. Sinabi naman ni Qiao Wei na bitawan na muna nga raw siya ng bida at mangako nga raw ito, na palayain niya na nga raw siya at huwag nang magkita muli. Ngumisi naman rito si Chu Qing, dahil napakatalino ni Qiao Wei, ngunit nagdesisyon na siya na makipag-ugnayan sa kanya, tulad ng ginawa ni Qiao Wei sa kanya nung wala itong malay sa kama. Namula naman rito si Qiao Wei, dahil may katotohanan naman ang sinabi ng bida. At nagsaad ito, na unang araw ang bida kaya gumaganti lamang siya sa kanya. Parang nainis naman rito si Chu Qing at napasambit na lamang ito sa kanyang isip. Sa araw na ito, gusto pa rin ng babaeng ito na makasama ako. Gusto ba niyang ipagawa sa akin ang mga bagay na sinasabi niya? At saka, gusto ba niyang akuin ang aking responsibilidad? At kasabay nun, bigla na lamang niyang niloko si Qiao Wei, na dapat may responsibilidad na siya sa kanya dahil sa pinaggagawa niya sa kanyang batuta. Nagalit naman rito si Qiao Wei dahil sa pinagsasabi ng bida na kalokohan. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang nagpalabas na nakakatakot na aura ang ating bida habang pinagbabantaan niya si Qiao Wei na gawin niya ang lunas sa loob ng 3 araw. At tapusin niya ang trabaho na ibinigay niya sa kanya sa susunod na 3 linggo. At kung nasa magandang mood nga raw siya, baka hahayaan niya nga raw siya sa mga ginawa niya sa kanya. At dagdag din niya na ang orihinal na plano niya na pakawalan siya pagkatapos niyang asikasuhin ang pamilya Lee. Mukhang mananatili ka sa lab ng habang buhay, pinagpawisan naman rito si Qiao Wei, na gagawin na nga raw niya ang kanyang part kaya wag nga raw itong magbiro ng ganito. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nang hina si Qiao Wei, at bigla din itong napadapa sa kanyang kinatatayuan. Kasabay noon nagsaad naman ito habang nahihirapan sa kanyang sitwasyon, na imposible nga raw na hindi pa nawawala ang nilagay ng ating bida sa kanyang katawan, dahil ginamot na nga raw niya ito ng antidote sa dugo ng bida.
Kaya sa ganitong sitwasyon may ginamit na isang teknik si Qiao Wei na tinatawag na poison attack, para mapinsala din ang bida sa kanyang ginawa sa kanya. Nagawa nito ni Qiao Wei dahil sa pinagsamantalahan niya ang ating bida nung wala pa itong malay, kaya nalagay niya ang lason sa katawan nito. Sa ginawa ni Qiao Wei nagtagumpay naman ito na mapinsala ang ating bida, at kitang-kita ang ating bida na pasigaw ito sa sakit. At sa ganitong sitwasyon makikita ang dalawa na namamalipit sa sakit sa ginagawa nila sa isa't isa. Kaya sa ganun nagsalita ang ating bida, na sabay ng araw nilang tanggalin ang kanilang ginagawa para hindi na sila nagkakasakitan. Pumayag naman si Qiao Wei sa mungkahi ng ating bida. Kaya dali-dali na nilang inalis ang kanilang ginagawa sa isa't isa. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, madali lamang natanggal nito ni Chu Qing sa pamamagitan ng pagmameditate dahil din siya ay isang martial artist kaya madali lamang ito sa kanya. Nagulat naman rito si Qiao Wei dahil hindi nga raw niya inasahan na mautak pala ang ating bida dahil sa paglagay niya ng dalawang uri ng dugo sa kanyang katawan. Kaya nagtatanong nga ito kung bakit may dalawang dugo sa iisang tao lamang. Hindi naman sinagot ni Chu Qing ang katanungan ni Qiao Wei kung baka napasambit na lamang ito sa kanyang isip habang pinapaliwanag niya ang dalawang uri ng dugo sa kanyang mga kamay. Ang maliwanag na pula ay karaniwang dugo, habang ang magaan na ginto ay dugo ng esensya. Wala siyang nakuha ni isa. Sa kabilang banda napasambit na lamang si Qiao Wei na isang halimong araw ang ating bida dahil kung maglalakas loob pa siyang gumawa ng kababalaghan, sabay nga raw sila mamamatay. Nagtanong naman rito ang ating bida kay Qiao Wei, kung sigurado nga raw ito na mapapaslang niya siya sa ganun pamamaraan lamang. Nanginginig naman na nagsalita rito si Qiao Wei na hindi niya nga raw kayang mapaslang sa mga kamay ng ating bida. Kasabay nun, sarkastikong sinabi ni Chu Qing kay Qiao Wei na madali lamang niya siyang paslangin, kaya anong araw ang sa tingin nito? Natatakot naman na nagtanong rito si Qiao Wei na kung anong araw talaga ang gusto ng ating bida sa kanya. Sinabi naman ni Chu Qing na alam niyang natatakot ka, kaya aalis na nga raw siya, at nasabi niya na sa kanya ang mga kondisyon, at bukod pa roon, kailangan ko ng 2 bote ng potion ng lunas mula sa ilog ng paglimot. At dapat bukas ay tapos na ito. Tumugon naman rito si Qiao Wei na ibibigay niya nga raw ito sa kanya kinabukasan ng umaga. Napakahirap ng proseso ng paggawa ng potion, nagsaad naman ang ating bida na sigurado nga raw siya na hindi niya maglakas loob na magsinungaling sa kanya. Bukod pa rito, maganda ang gamot mo, kahit ako ay pwede itong gamitin. Gumawa pa nga raw ito at itabi niya para sa susunod. Wala naman nagawa rito si Qiao Wei kundi ang sumang-ayon sa ating bida na oo. At saad din ng ating bida na huwag niyang isipin na makakagawa siya ng lunas para sa kanya, hindi niya maintindihan kung paano siya malilinlang ng isang babae, at binalaan din niya si Qiao Wei na tigilan niya na ang mga kalokohan niya. O hindi siya magdadalawang isip na bisitahin ang pamilya niya, nang galaitin naman sa galit rito si Qiao Wei, kaya sa ganun dali-dali niyang sinugod ang ating bida, habang binabanggit niya na kasuklam-suklam nga raw siya. Kasabay nun, madali lamang nahawakan ni Chu Qing ang kamay ni Qiao Wei kaya lalo niya pa itong inasar ng sobra. Sa kagitnaan ng kanilang pag-aaway, bigla na lang tumawag si Ye Shengxi sa ating bida, kaya dali-dali niya itong sinagot. Sinabi ni Ye Shengxi sa kabilang linya na kasama na nga raw niya si Huanir, at nagtanong din ito na kung bakit magpapalit siya bilang Master Jian. Hindi naman ito sinagot ni Chu Qing kaya magkita na nga raw sila ngayon para masuri ang kanilang pupuntahan, habang makikita rito si Qiao Wei na baksak dahil sa sobrang malas niya nga raw sa ating bida. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali mapupunta ang eksena sa Forest of Jinmen. Habang makikita sila rito na may sinusuri isang bakas ng isang nilalang. Nagtanong naman rito si Ye Shengxi na kung ano nga raw ang ginagawa ni Chu Qing. Sinagot naman siya ni Chu Qing na makikita niya nga raw din ito maya-maya. Nagtanong naman rito si Huanir sa ating bida na kung siya ba si Chu Qing. At nagtanong din ito na kung saan na nga raw ito, dahil nag-aalala na nga raw ang pamilya nito sa kanya lalo na ang kanyang ina. At nag-aalala na nga raw din siya sa kanya. Napasambit na lamang si Chu Qing sa kanyang isip na pagkatapos ng aksidente hindi nga raw siya nagpakita sa kanila kaya napakasama nga raw niyang anak.
At sinagot din ni Chuching ang katanungan ni Juanir na nasa maayos lamang si Chuching ngayon kaya wag na raw silang mag-alala dahil may ginagawa lamang itong importanteng bagay at babalik din ito kaagad. Sa mga narinig ni Juanir masaya itong nagpasalamat sa ating bida. Habang si Ye Chengxi naman ay naiinis na lang sa reaksyon ni Juanir. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang napasukan ng dugo ang ating bida sa hindi pa matukoy na dahilan. Nag-aalala naman rito sila Juanir at Ye Chengxi kaya dali-dali nilang tinanong kung napaano nga raw ang bida. Nagsalita naman si Chuching na yung baliw na babae ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla para maintindihan niya ng malinaw. At sambit din ito sa kanyang isip na napaano nga raw ang babaeng na si Qiao Wei na yun kaya nararamdaman niya na naman ang sakit. Kasabay nun, nagpatuloy na ang ating bida sa kanyang ginagawa, nagtanong naman ulit sila Ye Chengxi, kung sigurado na nga raw ang bida na ayos lang siya. Sumagot naman ang ating bida na oo ayos lamang siya at huwag nga raw silang mag-alala sa kanya. Kasabay nun kinausap na niya si Juanir na ay set up na nga raw niya ang camera, at kinausap niya din si Ye Chengxi na sumama nga raw ito sa kanya. Kasabay nun, pinatayo ni Chuching si Ye Chengxi sa may ilog para doon kuhanan ni Juanir si Ye Chengxi, at inutusan niya rin ito na wag nga raw itong gagalaw. Kasabay nun din nun, inutusan na niya si Juanir na kuhanan na niya si Ye Chengxi. Makikita naman dito ang kagandahan ni Ye Chengxi lalo na ang kanyang kaseksihan. Kasunod nun, bigla na lamang may hinagis si Chuching na isang dilaw na bagay sa kalangitan, at kasabay nun bumuo ang ating bida ng isang formation array sa kanyang baba para ilabas ang heavenly tribulation ng legendary dragon mula sa mga ancient time. Nagulat naman rito si Juanir dahil hindi nga ito makapaniwala na may dragon sa mundong ito. Napunta naman sa ating bida na pinagmamadali niya si Juanir na kumuha nga raw ito ng litrato ng heavenly dragon, dali-dali naman sumang-ayon rito si Juanir. Kasunod nun, habang pinagmamasdan ito ni Ye Chengxi bigla na lamang siyang niyakap ng ating bida, at nagtanong ito na kung natakot ito sa kanyang ginawa. Habang makikita natin ang dalawang bundok, nagtatanong naman rito si Ye Chengxi, na kung ito ba ay isang peking dragon. Sumang-ayon naman rito ang ating bida na oo, dahil kailangan niya nga raw gumawa ng kwento at kailangan niya nga raw din ng konting ebidensya para ipabatid mo sa kanya na hindi maiiwasan ang kamatayan ni Huang Kaishan sa kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang sandali mapupunta na ang eksena sa kotse habang nagmamaneho ang ating bida, at nagsalita ito kay Juanir, na pumili nga raw siya ng 2 litrato, at kailangan itong maipadala kay Huang Kaishan bukas, kahit ano pa man ang mangyari. At pagkatapos, magsusulat ka ng isa pang press release, at kapag nakipag-ugnayan ako sa iyo, ipapaskil niya ito. Nagtanong naman rito si Juanir na kung balak ba nga raw ng bida na kusa nang lumabas ang kalaban sa sarili niyang lungga. Sinagot naman siya ni Chuching na tama nga raw ang sinabi ni Juanir, at kinausap niya din si Ye Chengxi na bumalik nga raw sila sa kanila dahil gusto niya nga raw makausap si Tita Ye. Sinabi naman ni Ye Chengxi na kakausapin na niya raw ang kanyang ina sa telepono para makapag-usap sila sa personal mamaya. Sa kabilang banda makikita sa daanan na nagkakaroon ng checkpoint. Kaya sa ganun inutusan niya si Ye Chengxi na magtago muna ito sa likuran. Kasunod nun, hinarangan naman sila ng 2 babae para masuri ang kanilang pagkakakilanlan. Nagulat naman rito ang babae dahil nakamaskara nga raw ang bida, at dali-dali niyang inutusan ang bida na tanggalin na ito. Ngunit ang sinabi lamang ng ating bida na ang mga utos ay galing sa inspection department, tama ba? Ako ay isang mandirigma, hindi ako nasa ilalim ng iyong kontrol, maghanap ka ng tao mula sa inspection department. Nagsalita naman rito ang taga-inspection department na hindi darating ang mga taong yun dito, mas mabuti pang mag-isa ka na lang. Ngunit ang sinabi ng ating bida para mapalabas niya ang mga hangal sa pamamagitan ni Ye Chengxi, dahil ito ang mga tauhan ni Huang Kaishan na gustong dukutin si Ye Chengxi para paslangin ito. Maya-maya pa pumunta na ang lalaki na kung saan naroroon ang mga tauhan ni Huang Kaishan. Kasabay nun, nagsaad ito sa kanila na may naghahanap sa kanila na isang cultivator kagaya nila. Sinabi naman ng isang babae na idala niya nga raw ito dito. At wala nga raw silang masyadong oras sa ganyang maliit na bagay, kasabay nun sabay palo naman ang puwet ng babae sa lalaki,
At nagsaad nga ito habang niloloko niya ang lalaki na bumalik na nga raw ito sa kanyang trabaho at mamayang araw ay magbakbakan nga raw sila. Kasabay nun, nagtawanan naman sila dahil sa kalokohan nilang ginagawa sa lalaki. Nainis naman rito ang lalaki kaya sinabihan niya ang mga ito na ang lalaki na iyon ay may impormasyon tungkol kay Ye Chengxi. Nagulat naman rito ang mga tauhan ni Huang Kaishan, kaya biglang seryoso ang kanilang pagmumukha at nagtanong ito sa lalaki na kung saan nga raw ang lalaki na iyon. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali pumunta na ang mga babae sa ating bida, habang si Chu Qing ay naghihintay lamang sa pagdating nila. Sa pagkakita pa lamang nila sa ating bida nakilala na nila agad ito bilang Master Jian kaya labis na lamang ang pagkagulat nito. At kasabay nun, bigla na lamang napalitan ng inis ang pagmumukha ng mga hangal kaya dali-dali nilang binasag ang salamin ng kotse ng ating bida. Nagulat naman rito sila Ye Chengxi at Huanir dahil sa ginawa ng babae. Sa ginawa ng babae nagpalabas naman ng aura ang ating bida, kaya sa mabilis na galaw bigla na lamang tumalsik ang babae. Nasalo naman ang babae ng mga kasamahan niya, ngunit nagpagtanto ng babae na nasa kotse si Ye Chengxi, kaya labis na lamang ang saya nito. Kasabay nun, dali-dali niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na sabay-sabay na nga raw silang umatake sa ating bida. Hindi naman natakot rito ang ating bida kaya nagmayabang ito na sisiw lamang sila sa kanya. Kasabay nun gumamit si Chu Qing ng napakalakas na aura para mapatalsik ang mga umaatake sa kanya. Nagtagumpay naman rito si Chu Qing kaya walang kahirap-hirap niyang natalo ang mga bastardong mga hangal. Nagsalita naman rito ang babae na kahit hindi nila ito natalo ngayon darating nga raw ang panahon matatalo ito ng kanilang master. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang dumating ang Chengfang Army ang hukbo ni Huang Kaishan. Nagsalita naman rito ang ating bida na naghahanap nga raw sila ng malaking digmaan sa pamamagitan niya, at sambit din ito sa kanyang isip ang Jiawu Department at ang Military Department ay mga kanang kamay at kaliwang kamay ng Empertress, at hindi sila nagkakasundo. Ang hukbo ng depensa ng lungsod ay nasa ilalim ng kontrol ni Xinglai, ang kanilang pagdating, ibig bang sabihin nito ay si Xinglai. Kasunod nun, bigla na lamang siyang hinawakan ni Ye Chengxi at nagsaad nga ito na umalis na nga raw ito at iwan na nga raw siya. Hindi naman pinansin ito ni Chu Qing kaya sinabihan niya si Ye Chengxi na wag nga raw itong mag-alala dahil kakayanin niya nga raw ito, at magtago nga raw siya dyan at maghintay. Nagsalita naman rito si Huanir na wag nga raw mag-alala si Ye Chengxi dahil master nga raw ni Chu Qing yan at magtiwala nga raw sila. Nainis naman rito si Ye Chengxi dahil hindi nga raw alam ni Huanir na si Master Jian at Chu Qing ay iisa lamang. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang dumating sa eksena ang second auntie ni Tang Zian. Kasabay nun nagtanong naman ito na kung siya ba nga raw si Master Jian. Sumagot naman rito ang ating bida na siya raw yun. Nagpakilala naman ang auntie ni Tang Zian bilang Tang Ji at meron nga raw kwalipikado ang bida na makilala siya. Nagulat naman rito si Chu Qing dahil ang commander ng Jinmen City Defense Force ay talagang isang miyembro ng pamilyang Tang. Mukhang marami nang nagawa si Xinglai para sa pamilya Tang. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali makikita sa eksena ang isang military vehicle na pinapalibutan ng mga tauhan ni Huang Kaishan. At kasabay nun pinakita na sa kwento si Huang Kaishan ang pinuno ng Minister of Supervision Military Affairs. Nagsalita ito sa ating bida na kung siya ba nga raw ang hinayupak na si Master Jian, hindi naman sinagot nito ni Chu Qing kumbaga inasar niya ito na mukhang aso nga raw ito. Sobra naman na nainis rito si Huang Kaishan, kaya dali-dali nga itong umatake sa ating bida. Gumamit naman si Chu Qing ng kanyang barrier para masanggan ang atake ni Huang Kaishan sa kanya. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nagkaroon ng crack ang barrier ni Chu Qing, at gulat na gulat din ito dahil malakas pala itong hangal na ito. At may napansin din ito na ang sugat ni Mrs. Ye ay nagmula dito sa aura ni Huang Kaishan, hindi naman makapaniwala rito si Huang Kaishan dahil nakakayang araw ni Chu Qing ang kanyang lakas. At nagtaka din ito na bakit nararamdaman niya ang aura ni Meng Zhu sa kanya. Pagkatapos ng kanilang salpukan sabay lang silang umatras.